si Paul nga pwede di ay nga i-give up na ka para patyon ka sa yawa. Para asa man eh. Dili man eh magbago nga tawhana mo na nga gi-hand over siya kay Satanas. Once nga i-hand over ka kay Satanas, ang trabaho baya ni Satanas is to kill, steal, and destroy sa John 10:10, tama? So dili jud na nimo pwede pudyoton ta akong gisulti last Sunday nga no cancer can kill you, nga dili mananghid sa Ginoo. Yes, tinuod to siya nga walay permission sa Ginoo. Pero kung gahi na kag-ulo, i-permit jud ka nga mamatay na ka para mabag-o ka. Mao bitaw na katong mga disciple namo nga dili jud gusto magbago, katong bayot tong una nga dili jud niya gustong magbago, gibag-o na gani siya no, nahimo siyang lalaki, nakaanak pa siya, nakapamilya pa siya, ninong pa mi sa kasal. Oh. Unsa may nitabo? Dili jud niya gusto, nagpadayon gyapon siya sa iyahang pagkabayot. Ay dili, pangpamayot kanang siya na ang nangitag bayot. Siya dati ang bayot, karon siya na ang nangitag bayot. Oh, so sinitabo, nakakuha siya ng HIV. Unsa gihimo ato? Gilit go siya sa Ginoong para patyon siya sa yawa and ma-save ang iyang spirit. Kay nga naman, nangayo pa man siya pasaylo before matay. Gipadala pa man mi sa Ginoo para ministeran po siya and mga isang pasaylo. Same gyapon kay kasama ang disciple nga babae, Marie. Oh. Warning, grabe, diri, pila na namo siya gina-warningan, kapila na. Then siya nitabo, dili gyapon. Gi-prefer niya ang created things than the creator. Pili man niyang iPhone. Oh. Pili man niyang kwarta. Oh. Pili man niya yung luho. Ipili man niya nga makuralan niyang ngipon. Oh. So, sa nitabo, gialaw ni God nga ihawon siya ni Satanas. Nga naman, di man siya gusto na magbago, kay ang after man sa Ginoo, isang imong spirit o imong kalag. Pero, matay ka, ang spirit nimo o soul nimo, maupay mo balik sa Ginoo. Kaso lang, dagan-dagan pa unta ka i-bless nga mga people, di na nakaka-bless. Nga naman, uwahin naman ang tanan, gi-hand over naman ka. Amen? Dako baya kaayo na nga kwan, nga nagrima jud na sa kuha. Kay ako aning klarohon lang. Nga tinuod, ang sakit dili mo gikan sa Ginoo. Tama? Ang sakit gikan sa yawa. Pero dili kasulod sa imuha ang sakit kung dili abrihan ni Lord ang imong proteksyon. Tama? Maabrihan ra na kung itest ka kay ngano man tungod kay naay gusto nga ipagawas si Lord sa imuha. Amen? Kay kung naa kay faith sa iya, magamit ka niya eternally. Mao gani nga namoy testing para gamiton ka niya eternally. Sa mga eternal. Para saan eh? Mag-reach out mo people, maka-restore mo life, mag-make mo disciple, maka-win mo. Mao na yung mga eternal nga trabaho. Dili ka luwason para lang po mabuhi ka sa mga butang nga mo perish lang. Tama? Kaya di ba giingon ni Job? Naked I came, naked pod ko nga mo balik. Tama? So, ang kwan dito, ang point niya dito is naked I came, naked pod ko nga mo hawa. Pero ang emphasis niya dito, between sa pagpanganak nimo nga naked and between and paghawa nimo nga naked, everything nga naa ka is gikan jud sa Ginoo. Kaso lang ang problema sa tao, dili nato ma-recognize nga everything nga naa ka is sa Ginoo. Mao na nga moagi testing. Mao na nga iagi kag testing para even a single nga naa ka ma-acknowledge nimo kay Lord, even ang imuhang righteousness. Kay katong akong gi-emphasize dito nga naman jud giagig testing pa si Job, kay naman ang iyang self-righteousness nahimo niyang pride. Dili God's righteousness ang iyahang pride, kung dili self-righteousness nga tungod kay nagtabang ko sa widow, nagtabang ko sa poor, wala ko nilingi og kanang binastos sa mga babae.
Puro siya ba? Ako. Careful po mo, ana. Kanang moingon mo nga, ako ra may nagbago. Kaya man ako. Ako, muna nga delikado jud kay na siya, self-righteousness. Kanang self-righteous kay ka ba? Muna nga, i-test ka ni Lord para tanan ni mong bukang bibig, grasya ra jud sa Ginoo. Ang amuang balay, hubo man ko nga ni gawas dire, gihatagan kog kaalam nga maka-acquire og balay, si God jud nang hatag ani. Kana dapat ang imong bukang bibig. Pantayan jud na ninyo nga kanang ang kuno ninyo tanan, pati intellect. Ngano man, no? Na ako na istoryahan, bago lang. Ang ilang bishop, no? Kapila gibadlong. Kaya nga naman, kinahilabtan niyang mga dalaga sa ilang church ba? Kanang ginahikap ba? Kanang, wala siya nagkuhan, walay sex nga naitabo. Kaso lang, manghikap ba? Mangharas ba? Giwarningan sa iyang asawa, sumbong pud ang bata sa mga kauban sa church. Then, nangayo pa sa ilo ang bishop dito sa parents sa babae. After pila na pud katuig, ay wala pa'y tuig, nanapoy na itabo nga incident. Kabalo mo sa itabo, gipray nila ang ilang bishop. Kay, grabe jud kay si Lord ka-gracious, hatagan jud kag time nga magbago. The Lord is not slow in keeping His promises. Tama? Di ba gingon sa Bible, sa 2 Peter chapter 3 verse 9, yan na siya diha, the Lord is not slow about His promise as some count slowness. But, yan na siya diha, sa verse 3 verse 9, basahin niyo, but is patient towards you, not wishing for any to perish, but for all to come to repentance. Kanang hatagan pa ka og chance ba nga magbago? So kapito siya gibadlong. Kabalo ba mo? Last week lang, nagputok ang iyang ugat sa iyang ulo, nablangko tanan, nakalimtan niya tanan niyang dautan nga gihimo, nakalimtan na niya ang mga tao nga kaatubang niya. Muna nga, grabe jud kay si Lord ka-gracious. Muna ako gingon sa inyo nga i-hand over mo ni Satanas, i-avail pod ko kung dili ko mo respond. Muna reminder po na ako, no? Para saan ang mga kaigsuonan nato. No? Naapatay mga igsuon karon nga naapo diya sa ospital. Mga anak ko, wala man nagkulang ang Ginoo sa inyo ha. Gina-remind man jud mo pangundang na mo ana. Pero padayon gyapon ka, ikaw jud manubag ana. Ano man? Ikaw may dili man gusto si Lord nga dauton nimo imong lawas. Ngita jud yag pagi. Pero ang ikaw mag-respond jud ka. Moto ana ko sa iya. Pastor namo. Sa first na ako nga pastor. Ilabtan niyang kuan, nakahilabot siya og kanang estudyante. Kailabot siya estudyante. Trinitabo. Giwarningan siya sa Ginoo. Gipadala pa sa Amerika para i-counsel. Grabing counseling. Gibayran pa jud ang counseling nila dito sa Amerika. Pagbalik din ni, nakigtagbo na po sa babae. Masay gihimo sa Ginoo. Gialaw ni Lord, gitanggal lang yung proteksyon. Gipatay sa yawa ang kaisa-isa nila kaanak babae. Pagbiyahe niya Cagayan, pag uli din ni sa Davao, tumbling ang ilang altera, ay kanang tera, ay basta, terano, diya sa Buda, ni pakong ang ulo sa iyang babae nga anak, katura yung babae niyang anak ang namatay sa bintana. Can you imagine? Kapila na nag-warning si Lord, grabe ang grace ni Lord, nagapaabot siya nga mabago ka, niya di gyapon ka mo respond. Ikuha, pagkuha tong babae, grabing hilak sa asawa, pila ka tuig nga gamorn ang iyang asawa. Isa lang ilang anak nga babae, kapalangga jud kay siyang mama, grabe yung kapalangga. Dili ma picture out ba sa
pati kami gagakwan po dato, no? Grabe nga testimony. Unsa na lang ang kwan, unsa na hitabo. Hatagan siya duha ka tuig na sad. Maurag gyapon nadungagan na pod. Nagdali-dili ligay tag uli gikan sa Bukidnon ay sa Cagayan kay makikita na pod siyang babae sa Turil. Di jud gusto magbago. So si Lord, no, i-allow na pod na niya mo siya nahitabo, na-expose, tanggal siya sa mga sa church. Nagtago siya sa Amerika. Grabe ka gracious si Lord. Nga naman, nagkaroon pa siya green card and nahimo pa siyang citizen dito sa Amerika kay nga naman na church nga nitabang sa ilaha para i-convert sila into green card then nahimo silang citizen. So na sila na po sila ka-serve dito. I don't know sa na po diyang gihimo dito. Unsay last gialaw ni Satan, ay gialaw ni God nga mawala ang iyang hedge sa iyahan na ha. Giwala ang covering sa iyang family. Sunod sa iyang properties dire, wala tanan. Pati ang ilang big shop sa Kalinan, wala. Sa isunod na namatay, siya na. Nagtumor ang iyang ulo. So, anak yun ka-gracious si Lord, pila pa katuig, paabot siya sa imuha, nga magbago ka. Pero kung dili, si Satanas ang mupatay sa imuha. O na nga kita tanan, dili ta exempted ani nga topic. Ano man, i-purify. Ang purpose sa testing is to sanctify us. I-purify ka. Ang purpose atong sakit ni Job is to sanctify, limpyuhan. O na nga, gialaw ka na nga sakit para maundang ka ng imong ginahimo. Pero kung gay ka gulo, di jud ka maundang, wala jud. I-let go ka, mawala na jud ang imong totally open ka, aya ka matay. Kaya nga naman, patsyol man kasiyawa. John 10:10. So, kana bang warning ni sa tuwa tanan, dili ta mag-take light sa mga testing ni Lord sa tuwa. Testingan ta sa kwarta. Tanggingon ni Pastor Lloyd, mo serve pa ba mo dili? Kay usay, kwarta ray, inungdan, wala na, di na ka makitaan. Health inungdan, di na pod ka makitaan. Ulan, nasa mana, kakainyuhan na ng kwan. Ay yun mo, kwan sa mo, ag mga ingon na na. No? Wala ba mo inyuhan na nga kwan, nga reason sa Ginoo. Ano man, i-value na ninyo ang Ginoo more than those created things. Pasado jud ka sa Ginoo. Dili man kami ang mo-approve sa inyo Ginoo man, kita tanan naning kamot mo to giingon sa Bible sa 2 Timothy nga be diligent. Tama? Ning kamot jud ka nga approve ka kay Lord sama sa Hebrews 11 nga sila tanan approve sa Ginoo naning kamot. Jeremiah, everyday ang iyang testing nga naman, kailangan masiguro ni Lord nga sold out jud ka sa iya. Nya kung patay sindi kay ka, gamay lang na problema, kwarta lang, pamilya, wala na, situation lang, environment, wala. So I pray nga kita tanan na kuha nato ni, na internalize nato ni, amen? And kabalo ba mo ang Ginoo, nara jud siya time frame sa tuwa. Dili all the time gracious si Lord. Basahon ninyo ning Luke 13 verse 6 to 9. Basahon daw nato ni. Luke 13 verse 6 to 9. He began telling this parable. A man had a fig tree which he had been planted in his vineyard, and he came looking for a fruit on it and did not find any. Next verse. He said to the vineyard keeper, "Behold, for 3 years I have come looking for fruit on this fig tree without finding any." Tanawa daw, pila na mo katuig. Masay giingon diha, cut it down. Tudasan na na.
Why does it even use up the ground? And he answered and said to him, let it alone, sir, for this year too, until I dig around it and put in fertilizer. And if it bears fruit next year, fine. But if not, cut it down. So, karon diri, balik sa first slide, diha. Tanawon ninyo diri, kini nga parable, si God, no? Balik, next slide, diri. Okay. Ang vineyard keeper si Jesus Christ. Tama? Ang master is si Father. Tama? Tapos, kita ang mga, kita tong fig tree. Tama? Nag-expect ang amahan nga naakay kabaguhan. Kuha ninyo? Karon, nangangyo pa si Jesus Christ. Gihatagan pa ka grasya ba nga mabag-o ka? Kay siya man ang mediator nato between the Father and kita. Nangangyo siya. Kay ni ana manggod ang Papa. Daghan pa man pwede na ako palingkuron din eh. Kana o? Kana diha? Kana. Gi-occupy ra na niya nga wala lagi kabag-o na. Ni ana ba no? And praise God, kamo nagabag-o mo tanan. No? Kaya nga naman, sigara mong cellphone diha. Na. Pwede na ako ibutang diha ang kwan, ang lain. So yung gingon, cut it down, patya na na. Ilay, patya ni mong kinabuhi kung di ka magbago. Nga naman, ga-occupy siya sa lingkuranan din pero dili gusto magbago. Tama? Ang point niya, ga-occupy siya sa land nga pwede unta, lain na lang ang itanom, lain na lang ang mga disciple ang padala nako dina. Pero naapa man ka naglingkod diya, hoping nga si Jesus Christ, mabago pa ka. Pero bantayan ninyo, 3 years raman ang giingon. Pila na mo katuig diri kwan? Jen. Pila ka katuig kay Lord? Naka-RW ka. Oh. 5 years na. Grasya na jud ni Lord sa imo. Ikaw, pila katuig? Wala pa 1 year. Pwede pa mag-text-text pa diya. Ikaw po, pila na? Wala pa. Ikaw, madam, 2 years. 1 year na lang ipaabot. Ikaw, Aris, pila na ka? 4 years. Grasya na ni Lord. Oh, yeah. Oh. Nauna siya sa imo daw. Wahi ka. But ang point na ako diri, dili ka paabuton hangtod sa kahangturan. Naay gihatag lang sa imuha si Lord nga span of time nga magbago ka. Nganuman, before ko mo balik, dapat daghang mga bago. O nya, ikaw ga-occupy ka sa bangko diya sa ikulan. Oh, igang-igang ra ka din eh. Di ka gusto magbago? Tama mo diya? Tinisa pa diya. Ikaw, kulangon ng plato sa ikulan. Apil-apil na kagkaon diha, nga wa makagusto magbago. Oh. Tama? Real talk rata diri ba? Ha? But niya na siya, nanghangyo Jesus Christ. Grabe jud kay no? Mora, the Lord is not slow in keeping His promises as some think of slowness. He is patient with you. Grabe siya kapasensyoso. Nanghangyo pa siya sa Papa, nga ayaw sa ni Kwaa. Oh. Ito nga na ko. Kaya pa sana, no? Itong Sunday, kabalo ba mo? Niabot si Kwatog. Oh. Kabalo ba ka? Instead nga mo kuyog untay siya dito sa kuwang pag umangkon nga mo ato sila sa mandog. Walag nag-decide yun siya nga magsimba.
Gusto jud nag-alingasa na ba? Kay gusto sa Holy Spirit, pag-uon jud ka. Pero kana lagi nag-aaway-away pa sa sulod. Pwede na akong hilak ko, kahilak jud ko ato niya jud kay nga naman ang heart gani sa papa nga gusto nimo mabalik sila sa pamilya sa Ginoo, sa body ni Christ. Wala man kay mahimo ano man nga man siya choice. Imo mang choice kay paghawa man gud sa prodigal son, wala man siya gipugo sa papa mo balik. Ikaw jud mismo ba mag-decide nga gusto nimo magbag-o. Pero ayaw pa abota nga ang kadibalik dito nga ang tulo ka tuig pod nimo nga naa ka sa Ginoo, wala gyapon makita nga fruit. Sige daw dito, unsa man daw kaniyo? Oh. He said to the vineyard keeper, "Behold, for 3 years I have come looking for fruit." Ang amahan na nagpaabot siya og tulo ka tuig. Nagsigog pangita. Nga niundang na banig bisyo niya, niundang banig siyabo, niundang na banig sigarilyo. Inom. Sigog tanaw, ana siya, ana ang amahan. Pero nidaghan naman noon ang stick ani niya. Doon sa may gingon diya, nang hangyo na po Jesus Christ, ayaw sa tawon. Cut it down niya, nagod ang Ginoo. Tama? Cut it down. Oh. Tapos, why does it even use the ground? Ang amahan, ang niyana siya, nga no man na, may lang kay daghan pagbakante dito sa kwan, sa Apobyo. Daghan pa malingkuran. Ang problema ato, kung puno na to siya, kalas-kalas ra nag-charger diya, sige nag-charge diya gani sa kwan. Kaya nga naman, malubat, di ka update sa yung Facebook. Direpod. Oh. Kalas-kalas ra na o kurinti diya sa ikulan kung pila na katuig, sobra na tulo katuig. Unya, why does it even use up the ground? Pasabot nga, kita nga part ani din no nga, pwede di ay ta, putlon jud ni Lord kung kita dili ta gusto magbago. Part ba mo sa body ni Lord? Church man ta, body ni Christ. Tinuod no ka kung ang body man good mo absorb siya og nutrients gikan sa body, sa heart, tama? Mo sulod ang blood. Wala man na pulos imong kamot. Di putla na lang. Nya, I don't know kung usa kang part sa lawas. Amen? And he answered, said to him, na siya diya, let it alone, sir, for this year too. Sa ato pa, 4 years na. Oh. Until I dig around, naningkamot pa si Jesus Christ, nga mag-grow ka. Oh. And put in fertilizer, ipa-appeal pa na ako na, Father, ipa-appeal pa na ako na siya og soul training. Oh. Para basig magbago di ay. Oh. Paghuman na sa soul training, Father, pag namunga siya, next year, 4 years naman, okay ra. Pero kung gani, putli na. Oh. Pwede di ka i-give up ni Jesus Christ. Tama? Unsa man ang putol? Cut jud ka. Amen? I bring kita tanan, gusto yun ta magbago. Kabalo mo? 3 years, 1 year, 4 years. Tama? Pasabot, naalay specific time nga hatagan ta ni Lord og tsansa magbago. Dili all the time nga, dugay pa bitaw mo balik ang Ginoo didto pa ko magbago dili oy. Mo na nga padadaan kag sakit para magbago ka. Oh. Para kabalo ka magpasaylo, kabalo ka iampingan ang imong lawas. 'Di ba? Tulo ka heads. Heads sa imong sarili, health, mind nimo, intellect nimo. Kaduha, head sa imong family, apil imong mga anak. O ganina, akong gingon sa inyo kadto sa 1 Corinthians 7, no nga, apil di ay ang imong anak nga proteksyonan sa Ginoo once na nag-trust ka kay Lord, na kay pagtuo. Maski isa lang diha sa inyong mga anak, ay sa inyong mag-asawa ang na kay Lord, covered ang inyong anak protection. Tama? Then,
protection sa inyong property. Dili basta-basta hot doon sa yawa ang inyong kwarta pang ospital. Tama? Kaya nga naman, kung naamoy proteksyon. Pero, kung gina-acknowledge ni mo permi mo ang kwarta, nga ako ang maning paningkamot, ako ang maning diskarte, magtingala ka, tanggalan ka og proteksyon, na mo ospital, tapos mo yung muwadan ka kwarta, bitaw Lord no, sa imuha dyan din itanan. So, pag ingon ni mo na nga sa imuha dyan din itanan, aya na po na i-restore. Mo na, sa giving, kanang mga hatag mo, maski small amount nga ingon ni Pichi, malipay na si Lord nga naman, gina-acknowledge ni mo nga sa ihagikan ang imong gigunitan. Ang lisod na, kung dili ka mo acknowledge sa Ginoo nga sa ihagikan, mo na ang dalo. Di ba ingon ang Bible, God loves a cheerful giver. Wala ga measure si Lord sa kadako sa imong ihatag, but kung kanang level sa imong panaghatag is sold out ka kay Lord. For example, like, estudyante, 150 ang imuhang balon. Kana imong level, diha ka i-measure ni Lord. Dili ka tong dili ka tong milyon-milyon imong ihatag. Kay kabalo man siya nga 100 pa lang ang imuhang level sa imuhang hatag. Perfect na ka kay Lord. 100% ang imuhang tawagan na kanang blamelessness. Perfect ka ana kay Lord in your level of light. Nakuha na to. So, dili mo pwede magkuan ka ng murag magpretend kay Lord, maulaw mo muhatag, tungod kay gamay ra inyong pinaghatag, dili mo na nang Ginoo. Naba mo diha? Cheerful ka ba? Malipayon ka muhatag, blameless ka sa iyang mata. O gani, katong time nga nagtanaw si Jesus Christ sa giving, na siya paghatag, wala ni. Mas nalipay pang Ginoo katong nihatag sinsilyo nga mauna lang to ang iyang kwarta. Kaysa nihatag katong mga barya lang sa ilahang milyon no nga kwarta. So kana no reminder na sa tuwa nga dili lifetime paabuton ta ni Lord. Naay ka tsansa karon magbago pag bag-o na ka. Kay kami pod gabag-o pod. Dili po ni perfect kay naapon mi sa grade 5, padulong pa mi sa grade 6. Sa tuwa na po'y kinder, okay na. Kung diha na ka nga level, pasaka lang ka permanente. Everyday, nag-grow ka. No? Importante nga, based sa imo ang conscience, mo respond ka. Amen? Ginadil na ka nga di ka magdinalo. Tapos, gadinalo, gyapon ka, magtingala ka, ipit-ipit kasi mong kwarta. Mo nang naitabo sa kuha itong una, kabalo na ko aning light about giving, o niya, magbase pagyapon ko sa ako ang selfishness, manay, deal ko ni Lord. Alagi Lord, imo halagi dahil ni tanan. Walay ako din eh. Amen? O itong, katong sa kuan ba? So, last, no, katong, sa 1 Corinthians, basahin niyo to, irita sa, kanahan ko ano 4 verse 7. 1 Corinthians 4 verse 7, basahin niyo. What do you have that you did not receive? Tunggiin mo ni May ba? And if you did not receive it, if you did receive it, why do you boast as if you had not received it? 1 Corinthians chapter 4 verse 7. What do you have that you did not receive? Tanawa na lang daw karon unsang naa sa imuha. Sa Ginoo na tanan. Unya, tanan nga naa sa imuha karon, dapat masabtan nimo nga dili mo parehas sa uban. Mao na nga pasalamatan nimo si Lord. Example, di ba hubo man ta ni gawas?
Kanang nakatapot sa imong lawas. Dili man ta pare-parehas. Di ka na sa Ginoo. Kanang imong asawa ug banang. Dili ta pare-parehas. Gikan gyapon na sa Ginoo. Kanang inyong mga anak, sakyanan, motor, everything nga nakapilit sa imong lawas, what do you have? Niya na siya diya. What do you have that you did not receive? So i-acknowledge yun ay nato tanan si Lord sa tanan nga naa ka. Kay nga naman ang uban wala na sila. Ingon ana ka ka-favorable kay Lord. So kung dili na nimo i-acknowledge si Lord ana, agi na po kag testing ana. Kay ang goal ni Lord, ma-acknowledge nimo siya tanan nga tanan is gikan kay Lord. Amen? Naba mo diha? Kay kung naaman daw ka ana, nga naman daw maghinambog ka nga imuhara na. Dapat i-acknowledge nimo si Lord. Amen? Let's pray. Heavenly Father, salamat kaayo Lord sa imuhang pulong. Thank you kaayo kay imo aming gi-remind nga dili di ay mo tanaw og mga tao based sa standard nga naami. But based Lord sa ilang level pod og light nga na-receive. Kay ikaw Father, puno jud ka og mercy. Dili ka puno og judgment or dili ka puno og criticism. Mangayo mig pasaylo Ginoo kay nabali ni nga batasan. Mas daghan mig criticism og judgment kaysa mercy and grace. May pasaylo Lord kung sometimes mabutang na namo ang amo ang standard sa level sa uban Lord nga mature pa. And mga mig sorry Lord if kaning judgment namo is may dabo Lord nga murag kinsa nami. Sorry kaayo Lord. Help us Father nga mahimo mig liwat sa imo nga full of mercy, full of grace. Katagi mig heart Lord nga liwat nimo Ginoo. And Lord, thank you kaayo kay always you ka nag-remind sa amo Lord. Kung say gusto nimo may tabo sa amo nga we need to trust in you because gusto yun nimo nga ma-approve mi sa imo. Hindi man namo ni mahimo Father kung wala di tabang nimo sa amo. We need your grace Father. Salamat sa imong word tonight. In Jesus' name. Amen.